Si Kumare Makatas na feeling ko tuloy medyo malansa, pero gusto ko siyang maligayahan kaya ipinagpatuloy ko na lang. Si Kumare parang uod na kumikislot. Kislot ligayang-ligaya sa romansang aking ipinagkakaloob na siyang masabaw ang pakiramdam. Ko'y pwede nang higupin at uti-uti ko namang ginawa kahit medyo malansa ang pakiramdam. Ang sabi ko kay Kumare sobra naman ikaw wet, sabi naman ni Kumare, ganyan talaga ako pare. Masyado akong mainit, gustuhin ko mang ipagpatuloy pa ang pagkain ng talaba. Ang malansang amoy, parang hindi ko na matagalan pa kahit ako'y umangat. Mabilis kong ibinaba ang zipper ng aking pantalon at syempre, inilabas ang galit na galit kong junior. Bigla akong hinawakan ang ulo ni Kumare at isinubsob ito sa aking pagkalalaki. Bahala ka diyan, nakain na kita ng matagal. Dapat ako naman iyon na lang ang iniisip ko, mabuti na lang at hindi ako nabigo. Napakahusay ni Kumare. Nang maramdaman kong baka sumabog ako. Mabilis ko siyang itinulak lalo pang naging wet na wet si Kumare. Pero itinuloy ko pa rin kahit paano. May init pa rin. Buti na lang malaki ang junior ko. Kaya feel ko pa rin si Kumare kahit sobrang wet na nito. Wala pa sigurong 5 minuto nakatapos na kami pareho. Hindi ko na rin hinugot pa bahala siya. Wala naman siyang sinabi dahil nag-aalala rin akong baka may biglang mapadaan. Mabilis na akong nagtaas ng pantalon at bumalik sa aking upuan. Bahagya ko pang ipinunas ang aking nguso sa cover ng upuan ng taxi. Wala kasing ready na tissue na ubusan ako pagkabalik ko sa aking upuan. Siyempre inayos ko na ang aking kasuotan. Binuksan ko ang ilaw ng bahagya na kaming nakaalis sa aming pinanggalingan. Baka kasi ang kasuotan ni Kumare ay hindi maayos pagtingin ko sa salamin. Ako'y biglang nagulat, pulang-pula ang aking uso, pati ang aking pisngi na patingin ako suot kong sedang pantalon. Dirty white pa naman ang kulay niyo ng dami ding dugo. Ano to na patingin? Din ako kay Kumare? May mga bahay din ng dugo, ang suot na duster nito, marahil yun ang ginawa niyang pamunas.